Nagpakain nga kami ng aso at pusa doon sa pulo ni Don Silverio mga mare dahil nakita nga namin na gutom nga sila. Habang nag-aayos nga si Buyok ng lambat dito sa pulo ni Don Silverio mga mare, napansin nga namin itong aso at pusa na parang gutom na gutom at payat na payat. Ginagawa kasing tapunan ng mga aso at pusa itong pulo na nasa harapan nga ng aming nayon mga mare, kapag kasi hindi na nila gusto yung mga alaga nilang hayop ay tinatapon na nga nila dito sa mga pulo. Naawa nga kaming dalawa ni Buyok kapag nakakakita nga kami ng mga aso at pusa dito na tila gutom na gutom mga mare, parang naghahanap nga ng pagkain. Kaya nga ang ginagawa namin ni Buyok kapag nagluluto kami dito sa pulo mga mare, binibigyan namin sila ng pagkain na para sa kanila. Kaya naman nag-decide na nga rin kami nitong si Buyok na yung iuwi nga naming ulam sa bahay ay iluluto na lamang namin para sa kanila. One time kasi mga mare, nakakita nga ako ng aso na kinukuha nga yung bulok na isda na palutang-lutang nga sa tubig at yun nga ang kinakain nila. Iniluto na nga ni Buyok yung isang pirasong malaking mamali mga mare, tapos sa ilang piraso nga ng tilapia. Siya nga rin pinakain ni Buyok yung niluto nga niyang mamali at tilapia dito sa aso at pusa, at tingnan nyo naman mga mare at parang gutom na gutom. Sabi nga namin ni Buyok dito sa aso at pusa ay tsaka na lamang sila kumain ng mamahaling pagkain kapag mayaman na kami. Charis! Di nga lang ito ang unang beses nagpakain kami ng mga hayop dito sa pulo mga mare, at hindi ko na nga lang nabibidyohan dahil nagmamadali nga kami minsan pag uwi. Sobrang naaawa talaga kami ni Buyok dito sa mga aso at pusa dito sa pulo mga mare, at wala naman kaming magawa ni Buyok kundi pakainin lamang sila, at hindi nga namin sila magawang alagaan sa bahay dahil hindi naman talaga kami nag-aalaga ng aso at pusa sa bahay. May nakita pa nga kaming isang aso mga mare, parang gutom na gutom nga din siya at parang gusto nga ring makikain. Kaya naman tinatawag nga namin siya ni Buyok